Ang tanong na palagi kong naririnig araw-araw, at tingin ko hindi lang ako, ay bakit inaatake ng Estados Unidos at ni Pangulong Trump ang Iran? Alam na ng lahat ang sagot. Pumatay na raw ang Iran ng sundalong Amerikano. Ang Iran ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa mundo. Nagbabanta ang Iran sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon, lalo na sa Israel at Saudi Arabia. Siyempre, may issue rin ng nuclear. Ang teroristang rehimen gaya ng Iran na may sandatang nuclear ay magiging nakakatakot na kapangyarihan. Totoo lahat ng dahilan na ito. Gayunpaman, may mas malalim na dahilan at marahil ito ang pinakamahalaga na bihirang na pag-uusapan. Ito ay konektado sa maaring maging pinakamalaking hamon sa seguridad na haharapin ng Estados Unidos sa ika-21 siglo ang China. Malakay ang pagdepende ng pag-angat ng China sa enerhiya. Dalawa sa pinakamahalagang pinakukunan ng langis ay ang Iran at Venezuela. Ang mga reserbang iyon ang nagbibigay ng gatong na nagpapatakbo sa ekonomiya ng Partido Komunista ng China, pagpapalawak ng militar at lumalaking banta nito sa Estados Unidos at Taiwan. Alam ito ng mga tagaplano sa Pentagon. Alam ito ng mga White House strategist. Nagbubukas ito ng bihirang pinag-uusapan na posibilidad. Isa sa pinakamahalagang kinalabasan ng Operation Epic Fury, Operation Roaring Lion, ay maaring hindi tungkol sa Iran. Maaring tungkol ito sa Sina. Para mas maintindihan ang kwentong ito, kasama ko si Ahmed Cohen, CEO ng Center for Israeli Liberty. Mayor siya sa IDF at isa sa mga pinakamahusay na estratehista ng Israel. Maswerte tayong kasama siya ngayon. Salamat Ahmed sa pagsama ulit. Salamat sa muling pag-imbita sa akin. Siyempre, kaya Ahmed, kapag nababanggit ang Iran, iniisip agad ng mga Amerikano ang terorismo, mga proxy na umaatake sa Israel at posibilidad ng nuclear Iran. Kung ikaw ay nakaupo ngayon sa Beijing at tinitingnan mo ang mapa ng mundo, bakit napakahalaga ng Iran? Ang geopolitics ay isang komplikadong laro na kadalas ay may mga hindi inaasahang kahinatnan. Ang Sina ay naglalaro ng isang napakahabang laro, isang matiising laro nitong mga nakaraang dekada. Habang ang kanluran na pinangungunahan ng Amerika ay una sa lahat, hindi pare-pareho sa kanilang estratehiya at kadalasan sa mata ng Beijing. Humihihi na dahil sa ayaw nitong gumamit ng puwersang militar. Ayaw nitong ipilit ang kanilang dominansya sa harap ng ibang mga kakumpetensya tulad ng China, pag-outsource ng kanilang industriya at ayaw nilang mamuhunan sa lakas militar. Mula noong 2016, binago ni Trump ang doktrinang yon at sinimula niyang muling buuin ang militar ng Amerika. Industriya ng militar, tiyak na mas lalo pa sa kanyang Trump, 47 ang kanyang ikalawang termino. Kaya natin ang Europa bilang bahagi ng kanluran na nakikita natin ngayon sa digmaan ng Rusya at ang China. Nakikita ang kahinaan at sinasabi, sige, pwede na tayong maging mas matapang, mas malakas. At sabihin na natin na ang totoong layunin na sinasabi ni Xi Jinping ay ang bawiin ang nawalang isla ng Taiwan. Ang ginagawa ngayon ni Trump sa Iran ay malaking pagbabago mula sa doktrinang Amerikano. Nagsimula ito sa Venezuela, malinaw naman. Ang unang B-2 na pag-atake sa Iran, Midnight Hammer. At itong operasyong ito, napakahirap talagang maintindihan kung ano ang iniisip ng Amerika. Ngayon, sa pananaw ng Beijing, ang unang pagbabago ay handa ng gumamit ng lakas militar ang Amerika. Kadalasan, nasasangkot ang lakas militar ng Amerika sa matagalang lokal na labanan tulad ng digmaan sa Iraq at Afghanistan. Kaya unang gagawin ng Beijing ay hindi ito masama sa atin. Subukan nating ilihis ang atensyon niya sa gitnang silangan. Pero depende rin kung paano pamamahalaan ni Trump ang digmaan. Kung puputulin niya ang langis ng Iran, ipagtatanggol ang Saudi Arabia, at gagamitin bilang leverage ang maraming inaangkat ng sea na langis mula Saudi Arabia. Sa isang hindi direktang paraan, sa isang estratehikong hindi direktang paraan ni Trump, maaari nitong lubos na pahinain ng China dahil sa paglilipat ng mga industriya, sa mga taripa at sa marami pang estratehiya ni Trump. Hindi para direktang harapin ng China,
kundi pahinain ito sa estratehikong paraan. Kaya muli, hindi ito isang malinaw na bagay. Nakikita yon ng Beijing. Komplikado ito. Depende ito sa mga kalalabasan at sa pamamahala ng digmaan ni Trump. Pero tiyak, nakakagulat ang ginawa ni Trump na direktang umatake sa Iran na yon. Bago magpatuloy, nais naming ibahagi ang mahalagang bagay. Ngayon, inaatake ang Israel. Umugong ang sirena, bumabagsak ang misil at nagtatakbuhan ang mga pamilya papuntang bomb shelter sa kalagitnaan ng gabi. Habang abala ang mundo sa digmaan sa himpapawid, may isa pang tahimik na labanan sa lupa. Labanan ito para sa pagkain. Milyon-milyong Israeli ang naghihirap at lalong nahihirapan ang mga pamilya dahil sa digmaan. Namimigay ang Mayor Panim ng mainit na pagkain, food package at nag-aalaga sa pinaka-nangangailangan. Pakiusap, tulungan ninyong mapakain ang mga nakatagong biktima ng digmaan. I-click ang link sa description at mag-donate sa Mayor Panim na yon. Alam mo, hindi tayo masyadong nakakarinig mula sa Partido Komunista ng China. Sa tingin ko, kung may isang bagay silang magaling, yon ay ang pagpigil, alam mo, sa mga boses. Talagang hindi tayo masyadong nakakarinig. Ako man lang, hindi ako masyadong nakakarinig. Sabihin mo sa akin ang alam natin tungkol sa kanilang pagdepende sa langis. Ibig kong sabihin, napakalaking bansa nila. Meron silang, 1.4, 1.5 bilyong tao. Ano ang pagdedependeng ito at paano sila naging ganito kalaki? Ang laki nila. Karamihan ng enerhiya nila ay inaangkat. Alam mo, may pagkakaiba ang karbon, langis at natural gas. Hindi na natin idedetalye pero alam ng China ang kanilang kahinaan. At meron silang malalaking reserba na agad para sa maikling panahon. Ibig sabihin nito, kaya nilang mapanatili ngayon ng ilang buwan ang kanilang kaya nilang mapagtagumpayan ng oil blockade ng ilang buwan. Sa katagalan, maapektuhan sila ng malaki. Kaya naman, ang kipot ng Malacca ay magiging estratehikong problema sa kanila sa oras ng pag-atake sa Iran. Kahinan ang pag-angkat nila ng gas at langis, pero inaaksyonan nila ito. Kaya ang solusyonan nito sa ngayon, pero magiging problema sa kanila sa hinaharap. Kaya estratehiko ang pag-atake sa Iran sa usaping gas, hindi sa panandalian ngayon. Makikita ito sa matagal na labanan ng Amerika at China. Mahalaga ito para maintindihan ang estratehiya ni Trump. Sinusubukan ni Trump na pigilan ang digmaan laban sa China. Ang layunin ng China sa huli ay sakupin ang Taiwan sa katagalan. Yan ang estratehiya ng China. Sabi nila may pananaw na sa 2027 mangyayari ang digmaan kapag handa na ang China sakupin ng Taiwan, pati Amerika, 2027. Iyan ang numero na, yan ang numero ang pinag-uusapan nila. Hindi ako sigurado sa numerong yan, pero makikita mo maraming pagsasanay ang mga Chino sa paligid ng Taiwan bilang paghahanda at pagbuo ng hukbong dagat na kayang sumako. Napakakomplikadong pangyayari ito. Bukod pa rito, mahina pa rin ang industriya ng militar sa mundo. Ngayon, makikita sa Europa, China, Timog Korea at Hapon na nagsisimula silang muling magtayo. Pero dito, si Trump muli ay hindi sinusubukang magkaroon ng direktang labanan sa China, kundi isang hindi direktang paraan, isang pangmatagalang paghina ng China at pagpapahina sa kanila. Sinusubukan niyang ipagpaliban ang digmaan sa China pagkatapos ng kanyang termino. Ang mga estratehiyang ito ay hindi para simulan ang digmaan o wasakin sila, o pilitin silang gumamit ng lakas militar na yon, kundi para estratehikong pahinain sila, mabawi ang mga asset ng Amerika, palakasin ang hegemonya ng Amerika sa buong mundo, at pahinain ang mga Chino. Isa na mas lumakas dahil sa pagsunod sa estratehiya ng Amerika sa nakaraang 30 taon. Kaya pinipili ni Trump ang digmaan laban sa Iran upang maiwasan ang mas malaking digmaan na maaring mangyari laban sa China sa hinaharap. Oo, kaya isa yon sa mga dahilan. Kapag pinag-uusapan ng geopolitics, maraming dahilan kung bakit kailangan mong pumasok sa isang digmaan. Ang ikatlong digmaang Persiano o ikatlong digmaan sa Golpo. Maraming dahilan nito. Nasa taas ang China sa listahan, pero hindi mo pwedeng sabihin direkta para hindi magmukhang naghahamon ng digmaan, kaya hindi ito binabanggit at tinatanggi ng administrasyon. Pero kung titingnan mo ang mapa sandali, naghahanda ang Amerika para sa isang konfliktong militar laban sa China. Tingnan ang Venezuela. Kung titingnan mo ang Venezuela,
Ito ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Timog Amerika kung saan dumadaan ang mga rutang pandagat sa kanal ng Panama. Kung hawak ng Amerika ang Caribbean Sea, kaya nitong depensahan ang sarili mula silangan at timog at pigilan ang mga misil. Isipin mo may digmaan at sinusubukan ng mga tropang Amerikano tumawid mula silangan papuntang kanluran sa kanal ng Panama. Ngunit nanganganib sila dahil sa mga puwersa ng Venezuela sa baybayin. Kaya naghahanda sila ng estratehiya ng depensa sa kanlurang hemispero. Dati itong tinatawag na Doktrinang Monroe. Ngayon, napunta na ito kay Donald, ang Doktrinang Don Rode. Parehong argumento. Walang magiging kaaway sa loob ng kanlurang hemispero sa ilalim ng pamumuno ng Amerika. Iyan ang kwento. Para maprotektahan nila ang sarili nilang mga hangganan. Iyan ang unang haligi ng pagiging isang imperyo. Kasunod niyan, gusto ng Amerika na magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa gitnang silangan. At diyan pumapasok ang Iran na nagdudulot ng ilang problema. Bakit? Suriin natin ng mas malalim ang Iran. Bayan ang nabanggit dati, may krisis sa pananalapi ang bansa dahil sa mga parusa. May kakulangan sila sa kuryente, kakulangan sa tubig, maraming suliraning pinansyal sa loob ng Iran na kalaunan ay mauuwi sa mga kaguluhan at protesta ng mga tao. Hindi yon konektado sa Amerika. Ang pangalawa, ang isang diktadura tulad ng rehimen ng Iran ay tutugon dyan sa pamamagitan ng pagsisimula ng digmaan laban sa Israel. Isang opsyon ay magsimula ng digmaan, tapos bumalik sa mapa para tingnan ang langis at pandaigdigang ekonomiya. Kontrolado nila ang lugar ng kipot ng Hormuz na siyang kumokontrol sa 15% ng krudong langis at mga 20% ng langis at enerhiya. Araw-araw, ang paglilipat ng enerhiya sa buong mundo ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, kontrolado nila ang mundo sa pamamagitan ng kipot na ito. Ganitong ganito at bawat Lahat ng ating mga tagapanood ay gagamit ng kanilang imahinasyon. Oo, at ito ay isang tunay na banta sa mundo. At kung meron kang isang rehimen na isang diktadura na papunta na sa pagbagsak. Dahil sa mga tao at sa mga problemang pinansyal at pang-ekonomiya na meron sila sa loob ng kanilang bansa. Maaring magdulot ito ng krisis sa gitnang silangan, lalo na kung sila ay lubos na armado ng long-range na misil. Sa estratehiyang papatayin ko ang lahat ng madaanan ko pababa, ang tunay na solusyon dito ay magkaroon ng paunang pag-atake para maiwasan na mangyari iyon. Ibig sabihin, ang mga alternatibo ay hindi lang zero insidente o ganap na digmaan ng Amerika sa gitnang silangan. Ang alternatibo ay isang ganap na digmaan sa gitnang silangan na maaring simulan ng Iran at Amerika at sasagot ang Israel. Na nagkaroon tayo ng paunang pag-atake para maiwasan itong mapunta sa isang sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. Nakita mo kung gaano katagal bago nakagalaw ang mga tropa ng Amerika? Halos 2 buwan ang inabot bago nailipat ang tropa sa gitnang silangan. Ganoon katagal na ngayon. Kung sakaling isara ng mga Iranian ang kipot ng Hormuz at walang tropa doon, mas magiging komplikado ang sitwasyon. 2 buwan din. Sa nabasa ko, sinabi lang International Energy Commission na kinabibilangan ng Estados Unidos at ibang bansa na may reserba. Kung tama ang intindi ko, 1.8 bilyong bariles ang maximum at 100 milyong bariles kada araw ang global na gamit. Kaya ang reserba ng Estados Unidos at mga kaalyado ay tatagal lang ng 18 araw kung walang pagbabago. Hindi. Kaya ang kipot ng Hormuz ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Tinatayang 15-20 milyong bariles mula sa 100 milyong bariles na araw-araw na konsumo sa mundo. tama ba? Kaya ngayon, meron ka na lang 50. May mga tubo sila na pwedeng ilihis. Kaya tansyahin natin, humigit kumulang. Mga humigit kumulang 10 hanggang 12% ng langis sa buong mundo. Araw-araw na milyong-milyong bariles ang ginagamit. Na yon ay naipit sa kipot na nagdulot ng dramatikong epekto sa merkado. Pero yon ang dami. Ngayon, inaanunsyo nilang handa silang maglabas ng 400 milyong bariles. Kung kukuwentahin, humigit kumulang 10 hanggang 15 kada araw ay katumbas ng 40 araw o isang buwan. Iyan ang mga numero na tinutukoy ni Trump para maiwasan ang matinding pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo.
Ngayon, may 3 o 4 na linggo siyang pang-verify. Ngayon, ang merkado ay tinatayang bababa ang presyo pabalik sa 70 bandang Mayo. Tama, ibig sabihin para malinaw, umabot ito sa 120. Oh, mabot na. 97 na ito ngayong umaga. Tama? Bumaba na ito. Abot daw ng 100. Yun ang numero sa ngayon. Walang totoong kakulangan kasi inilalabas sa merkado. Pero paano nga ba pinapresyuhan ang mga ito? Kapag akala nila, pwede na nilang ibalik ang mga bagay na ito. Mas mataas pa rin ito ng 35 kaysa sa tingin ko bago ang digmaan. O, syempre, mula 70 hanggang 77 malaki ang pagbabago. Pero, maaari pa rin itong bumaba kung magkaisa ang mundo. Tanong ulit, anong gagawin ng mga Amerikano sa kipot ng Hormuz? Ngayon, napapadala ng mensahe ang mundo. Nagpadala na ang Pransya ng puwersa para ipagtanggol ang mga barko sa kipot ng Hormuz. Hindi ko alam kung may mga mina sa dagat na inilagay ng mga Iranian doon. Wala akong malinaw na sagot sa tanong ngayon. Dahil kung ganun nga, aabuting ng 6 hanggang 8 linggo bago ito matanggal. At mangyayari lang yon kapag nakuha na nila ang teritoryo. Ibig sabihin, ligtas na sila sa puwersa ng Iran. Pag natanggal ang mga mina, pwede na nilang linisin. Kaya tinanggal nila, sa tingin ko, mga 12 o 14 na bangkang pangmina. Ibig sabihin, mga barkong Iranian na naglalagay ng mina. Ginawa ba nila yon bago o pagkatapos maglagay ng mina? Magandang tanong, pero hindi ko alam ang sagot. May chismis sa magkabilang panig, pero hindi ako sigurado. Mas madali kung walang mina, mas komplikado kung meron. Isa ito sa dapat sagutin ng hukbong Amerikano. Ang katotohanan na hindi nila pinoprotektahan ang mga barko. Ngayon, sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz, nagbibigay ito sa akin ng senyales na may mga mina sa daraanan na yon. Pero hindi ko rin alam yan. Ang totoong sagot, ang militar ang dapat magbigay ng totoong sagot. Gusto kong buksan natin ang isipan para sa nakakatakot na senaryo. Tanong ko lang, paano kung nagkabomba ang Iran o hindi tayo umatake noong Hunyo at may bomba na sila? Ano ang mangyayari sa kipot ng Hormuz? Anong kapangyarihan ang hawak nila? Ang problema sa paggamit o pagpapakita ng potensyal mong kapangyarihan sa aktwal na paggamit ng lakas militar ay nawawala ang bentahe mo. Iyan ang nangyayari sa Amerika ngayon. Ang banta ng paggamit ng lakas militar laban sa Iran ay lubang humina dahil nagamit mo na ito. Pagalawa, may bomba ang Iran o sinasabing meron sila at maaring gamitin ito bilang panakot. Diyan papasok ang negosasyon at makikita ang matinding kahinaan ng kaluran. Ibig sabihin, pwedeng gawin ng Iran ang gusto nila sa oras na yon. Iyan ang argumento ni Bibi na sinabi rin ni Netanyahu nitong nakaraang 20 o 30 taon na hindi ang paggamit ng bomba ng Iran ang problema. Ginagamit nila ang impluwensya ng bomba para suportahan ang kanilang Circle of Fire sa paligid ng Israel at pahinayin ito na makikita mo ngayon. Sa Russia, nagsimula ng digmaan ng Russia, sinakop ang ibang soberanong bansa, inatake, winasak ito, pinatay, minasaker, at hindi sinuportahan ng mundo ang bansang ito sa isang direktang paraan. Nagbibigay lang sila ng bala at pera, pero sinasabi, digmaan ninyo yan dahil takot sila sa proteksyong nuklear. Ang Russia ay, sabihin na natin, mas moderado at rasyonal kaysa sa rehimen ng Iran na isang fundamentalistang Shiite extremist na rehimen. Paano mo susuriin ang negosasyon sa Iran? Sinasabi nilang, may bomba ako, gagawin ko ang gusto ko, na totoong banta sa mundo. Mari nating ipagpalagay na ang Europa ay agad na magbabahag buntot. Sa tingin ko, ganun din gagawin ng Amerika. Problema ito. Isa itong hamon na si Trump, salamat sa Diyos, ay nagkaroon ng tapang at kagustuhang magsagawa ng paunang pag-atake dito. Nagsagawa ng paunang pag-atake ang Israel noong Hunyo sa tulong ng Amerika. Na ito ay talagang nagliligtas sa mundo mula sa pagkakaroon ng isang rehimen na baliw. Hindi para gamitin ang bomba, kundi ang impluensya nito sa ibang hamon. Ang Iran ay nagsusupply ng Shahad drone sa Rusya para atakihin ang Ukraine sa Europa. Iyan ay banta noon na ngayon ay natanggal na at nagpahina sa Rusya. Ang access ng kapangyarihan mula Hilagang Korea, China, Rusya at Iran ay isang axis na tunay na banta sa mundo. Sa ekonomiya, kontrolado nila ang reserba ng langis, parang malaking gasolinahan ng Rusya, habang ang China ay malaking sopistikadong merkado at technological na bansa. Nagpadala ang Hilagang Korea ng tropa sa Rusya para lumaban sa Ukraine.
Kaya ang Iran ay isang industriya na kung wala ang parusa ng Amerika, sana ay naging malakas na asset sa alyansang ito. Ang pagpigil ng Amerika, katuwang ang Israel, ay estratehikong hakbang para sa pandaigdigang kapayapaan. Madalas kong marinig ang tungkol sa woke at mga taong nagtatalo sa digmaan ng Israel na sinasabing sinusundan lang ng Amerika ang Israel, ngunit kabaliktaran ito. Ang digmaang ito ay pagliligtas ng Amerika sa mundo. Pinipigilan ni Trump ang digmaan laban sa China. Pinahihina ni Trump ang tunay na banta ng diktadura na may potensyal na sandatang nuclear at mga long-range missile na malapit ng bumagsak. Handang idamay ang lahat sa pagbagsak niya? Yan ang tunay na banta. Buti na lang at ginagawa ng Amerika ang nararapat at nandito ang Israel para tumulong ngayon. Kailangan mong maintindihan kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ng Israel sa Amerika. Ang lahat ng puwersang panghimpapawid ng Amerika na dumating sa gitnang silangan nitong nagdaang 2 buwan ay hindi pa rin kasinlaki ng puwersa ng himpapawid ng Israel sa reyon na yon. Ibig sabihin, nagdala ang mga Amerikano ng 200 hanggang 250 eroplano mga fighter jet na kayang umatake sa Iran. Ang Israel ay may 250 jet mga fighter, F-16, F-35, F-15 na kayang umatake sa Iran. Pantay lang, mas madali rin sa atin ang logistics sa gitnang silangan at napatunayan na natin ang kakayahan natin doon. Kaya nating umatake sa Iran. Kaya talagang kamangha-mangha ito. Sa pinakamalaking labanan ng militar ng Estados Unidos sa loob ng mga dekada, pantay sila pagdating sa lakas, paglusot, at pagtukoy ng target. Ang Israel, na may 9 milyong tao, ay napapaligiran ng mga kaaway, talagang kamangha-mangha. Ituloy natin ang usapan namin ng kaibigan ko. Sa tingin ko, hindi kami kapantay ng American Air Force kung mga piloto ang pag-uusapan. Mas magaling kami sa maraming aspeto. Mas marami kaming karanasan. Ang operasyon noong Hunyo ay nagbigay sa amin ng maraming kaalaman. May mga technology at intelligence kaming napaunlad na hindi nagawa ng mga Amerikano, pero may kakayahan din sila na wala kami. Pero muli sa pag-unawa sa estratehiya, parang hindi na kami yung maliit na bata sa klase pandating sa aspetong yon. Sinasabi ko ulit, sinusuportahan namin ang digmaan ng mga Amerikano na nakabase sa estratehikong doktrina ni Trump. Hindi hinahanap ni Trump ang mga bansang sulod-sunuran na magtatrabaho para sa kanya. Ang hinahanap niya ay mga matitibay na kaalyado. At maaari mong pakinggan si Hegseth, maaari mong pakinggan si Secretary Rubio. Pinag-uusapan nila ang isang mapagkakatiwalaang Israel bilang isang mapagkakatiwalaang katuwang. Walang bansa sa mundo na kasing mapagkakatiwalaan ng Israel. Ito ang kailangan ng Amerika ngayon sa paggamit ng lakas militar. At heto na naman, balik tayo sa mga woke o mga sira-ulo. Sila yung mga Tucker Carlson ng mundo, sina Nick Fuentes, Candace Owens at marami pang iba. At siguro pati na rin Rowan. Ano nga ulit pangalan niya? Rogan. Rogan. Ang Israel dito ay isang malaking yaman para sa Amerika na sa tingin ko, kung wala ang suporta ng Israel, hindi mangyayari ang operasyong ito. Ganiyan kahalaga ang Israel sa estratehiya ng Amerika at seguridad ng mundo. Nakakamangha talaga, lalo na sa konteksto ng China. Ahmed, na sa dami ng ating mga pag-uusap, palagi mo akong pinaalalahanan tungkol sa malaking kalaban o malaking target dito na nagbabanta sa Estados Unidos. At malinaw ang sinasabi mo na ang Israel ay tumutulong sa Estados Unidos pagdating sa pagpigil sa pag-agaw ng China ng hegemonya. Klaro na may sarili tayong interes at ayaw nating pabayaan ang mga ito. Sa tingin mo ba na ipapaabot ito sa mga Amerikano? Hindi, sa tingin ko, hindi ito kaya. Bakit hindi? Sa tingin ko, hindi kaya. Bakit? Sa tingin ko, kung Makinig sa podcast, mga Amerikano. si Pangulong Trump ay magsabi sa mga Amerikano na sinusubukan nating pahinain ang China sa estratehikong hindi direktang paraan, para na rin siyang nagdeklara ng digmaan sa China. Hindi niya pwedeng sabihin yon. Hindi siya pinapayagang sabihin yon, pero kung susuriin mo sandali at tingnan mo ang mapa, at sa tingin ko, naiintindihan ni Trump ang mapa. Nakikita niya ito. Lagi siyang nakikipagnegosasyon sa lahat ng bagay. Ang lakas militar ay estratehikong asset sa negosasyon. May kapani-paniwala kang banta o aksyon militar. Ginamit niya ito laban sa Iran ng ilang beses at 2 beses nang isinagawa sa totoong aksyon. Ang tanong ay paano ito magtatapos? At doon niya ipapakita ang kapangyarihan niya sa China.
Ang katotohanan, ang militar ng Amerika ay, sabihin na natin, hindi inakala ng mga tao na gagamitin ng militar ng Amerika ang puwersa laban sa ibang institusyon kaya lumakas ang China. Lahat ay natatakot sa maaring gawin ng China. Ngayon, tukol ito sa mga bala. Sa dami ng ginagamit nila ngayon na hindi. Ipinapadala sa China sa Pacific Theater. Ito ang mga balanse na ginagawa ni Trump. At sa tingin ko, at ito ulit, ang pangkalahatang teorya. Nakikita ni Trump ang labanan laban sa China bilang pangunahing layunin na dapat makamit. Una, ang maibalik ang kapangyarihan at dominasyon ng Amerika. Pangalawa, pahinain ang dominasyon ng China at ang banta nila na magsimula ng digmaan sa Taiwan. Paano niya yon ginagawa? Ano ang kahinaan ng Amerika at kalamangan ng China? Kalakalan. Ang kalakalan ng China sa Amerika ay estratehiko at problema na napakalakas ng China, napakalakas nila sa kalakalan. Iyan ang taripa. Pangalawa, industriya ng militar at teknolohiya. Si Trump nagsimulang palakasin ang industriya ng militar sa Amerika mula sa kanyang unang administrasyon at lalo pa noong 2024 nang maupo siya muli sa pwesto. Chips sa labas sa Taiwan para mabawasan ang panganib ng pagkawala ng 70% ng mahalagang chips mula TSMC sa Taiwan. Estratehikong hakbang din ito. Panggatlo, pagbuo ng kaalyado at pamimilit sa Europa na magtayo ng sariling hukbo sa pagsasabing hindi ko na kayo ipagtatanggol. Pinipipilit nito ang Europa na magtayo ang Europa ng sariling industriya at lakas militar. Pero para sa akin, hindi ito nagtagumpay dahil patay na ang sibilisasyon nila. Ngayon, tingnan mo ang Hapon. Nagtatayo na rin sila ng hukbo. Sino suportahan ni Trump ang bagong konserbatibong punong ministro ng Hapon na mahigpit at nagtatayo ng sariling hukbo? Iyan ang layunin, magkaroon ng isa pang kaalyado laban sa mga Chino. Ang silangang hemispero at silangang larangan. Tumingin tayo sa mapa. Ito ang mga balanse na sinusubukan niyang buuin. Ang hukbong Amerikano, inuulit ko, sa operasyon laban sa Houthi sa Yemen ay ipinagtatanggol ang 20% ng pandaigdigang kalakalan sa Bab el-Mandeb Straits. Hindi nagawa ng mundo yon noong administrasyon ni Biden. Dumating doon si Trump na may aircraft carrier, ngunit nabigong ipagtanggol ang lugar na yon. Nawalan sila ng 3 eroplano na basta na lang nahulog mula sa aircraft carrier. Nakita niya ang militar at sinabi na kailangan nating muling magpalakas at patunayan na kaya nating gawin ito. Ipinadadala niya ang buong Navy sa Venezuela para magbanta at napatunayan niyang kaya niya ang maikli at mabilis na digmaan. Pagsasanay lang naman sa totoo lang. At napakaraming pagsasanay iyon. Tingin ko maraming hindi nakakaintindi niyan. Parang nung ikalawang digmaang pandigdig, si Roosevelt ang nagdesisyon. Gusto ni Churchill na lumaban agad sa Europa. Pero sabi ni Roosevelt, sa Hilagang Aprika muna tayo. Isa sa mga dahilan ay para masanay ang mga sundalong Amerikano. Sa pagkakaintindi ko, hindi ko alam kung gaano nakatagal mula nang huling lumaban ang sundalong Amerikano. Siguro simula digmaan sa Golpo. Sa tingin ko, kakaunti na lang ang natitirang nasa serbisyo ngayon. Sabi mo, hindi lang basta binubuo ulit ni Trump, kundi sinasanay muli at lumiliha pa siya ng puwersa. Oo, mahusay ang trabaho ni Hexet dyan na nagpapakita ng lakas laban sa China. Isa pa ay tungkol sa mga mineral. Sina ang may kontrol sa 50 hanggang 70% ng merkado ng mga rare earth mineral. Hindi ko na idedetalye. Iyan ang kinabukasan ng maraming technological na industriya na kailangan ng Amerika. Napakahalaga. Mahalaga sa pambansang seguridad, mahalaga sa teknolohiya, maraming bagay na kailangan nating magkaroon. Kinokontrol ng China. Tinututukan din ito ni Trump na ang Iran ay may maraming minahan ng mineral na posibleng makuha. Sa tingin ko, hindi ito ang pangunahing dahilan, pero isa rin ito. Sinusubukan ni Trump na muling iposisyon ang Amerika, bumuo ng internasyonal na alyansa sa ekonomiya, estratehiya, militar, at pahinain ang China para maiwasan ang digmaan. May sarili ring problema ang China. Bumaba ang populasyon nila at bumagsak ang birth rate. Mayroon din silang internal at pambansang utang tulad ng Amerika. Komplikado ang sistema, pero magkapareho ang problema nila. Hindi sila kasing lakas. Maari mong sabihin na mas mataas ang kanilang utang kaysa sa kanilang GDP. Siyempre, ganun din ang Amerika. Ganun din ang sa Amerika, pero ang sa kanila ay nahahati sa mga lokal na probinsya.
Mas komplikado ang sistema, pero pareho ang argumento. May problema sila sa utang at nakabase sa leverage. Hindi rin ganoon kalaki ang paglago nila, gaya ng sinasabi. At walang konsumo, walang internal na konsumo na katulad ng sa Amerika. Mula, hindi na ako papasok sa masyadong detalye, pero ang isang diktadurya na pabagsak ay isang banta. At kaya naman sinasamantala ngayon ni Trump ang pagkakataon. At ito ay, muli, usapin ng timing. At ito rin ay mga tanong tungkol sa mismong operasyon. Ang usapin ng timing ngayon sa Iran ay isang tanong. Dahil nung naganap ang mga protesta, ang hukbong Amerikano ay nasa Venezuela. Akala nila mangyayari ito sa dulo ng taon. Tama. Tama, pinag-uusapan ito ng lahat. Tama. At dito tayo umupo. Pati 2027 siguro? Hindi ko naman sinabi yon. Kaya sa huling bahagi ng taong 2026, kahit paano, at noon magkasama tayong nakaupo dito at sinabi ko, pakinggan mo, mali ang timing. Hindi ito matatapos agad dahil matatagalan pa ang Amerika. Kung gusto nilang umaksyon ngayon, wala silang malakas na baraha. Tandaan, marami sa ating tagapanood ang nagkomento na hindi sila sigurado at hindi nagustuhan ang sagot mo dahil naging realistiko ka. At sabi mo, kailangan kong aminin, naging reality check yon sa True East Podcast. Balikan ang 2 buwan ng itinama ni Ahmed Cohen na hindi yon totoo. Walang madaling sagot dito at maraming tao ang nadismaya. Pero tama ka, Amiyad. Ngunit kahit na yon, hindi ko iniisip na pagpapalit ng rehimen ang pinakamalamang na solusyon. Maaring ito ang gusto, pero tanong, ito ba ay malamang? Tingnan mo ang nangyayari. Ang kasalukuyang rehimen, base sa pag-uusap ko sa mga taong nasa frontline na yon sa Iran. Malakas pa rin ang rehimen, kontrolado pa rin nila ang command at control center at gumagana pa rin ito. Mahirap talagang pabagsakin ang isang matibay na ekstremistang rehimen. Walang mga ground troops. Walang mga ground troops, halos imposible ito kung wala. Yun na ba ang buong argumento tungkol sa Gaza? Ngayon, kalkulahin natin ang posibilidad ng protesta ng populasyon. Masyado itong napaaga, nagsimula mga 2 o 3 buwan ng mas maaga. Ngayon, anong naging bilang ng mga nasawi sa mga protesta? Sabi ni Trump, nawalan sila ng 32,000 katao na pinatay ng mga diktador sa Iran. Kaya nawalan sila ng 30,000 katao at pagkatapos ay marami pang nasugatan. Tama, syempre. 30 hanggang 60,000 katao, 1 o 2 ang sugatan sa bawat isa, tapos ikinulong pa sila. Isa pang 30,000, 50,000. Kung kukwentahin mo, nasa pagitan ng 50,000 hanggang 150,000 katao na karamihan sa kanila ay mga lider, mga sanay na tao, mga kabataang gustong muling magprotesta, nawala sila. Posible pa bang magkaroon ulit ng mga protesta? Hindi ko alam. Pero kung titingnan mo ulit ang totoong sitwasyon, posible bang magkaroon ng kaguluhan? Magkakaroon sila ng kaguluhan dahil sa problema sa ekonomiya, enerhiya at iba pang panloob na suliranin. Ngunit ito ba ay pamumunuan ng mga taong sinanay at pinlano ng Amerika? Hindi. Madali ba ito? Hindi. At sa tingin ko, mas magtatagal ito kaysa sa inaasahan natin. Gusto kong bigyang pansin natin ang isang bagay na magkasundo ang ideolohiya ng China at Iran. Ayaw ng China na magalit ang rehimen ng Iran, syempre, dahil umaasa sila sa rehimen ng Iran. Gumastos sila ng 400 bilyon hanggang $1 trillion sa pamumuhunan sa Iran. At isa sa mga pangunahing bagay ay 2 kumpanya ng China, sila ang naglagay ng facial recognition software sa China. Ang buong firewall na ginagamit ng China para isara ang internet ay gawa ng China, ibig sabihin binigyan ng China ang Iran ng mga kagamitan para supilin ang kanilang populasyon. At sa tingin ko, madalas itong hindi napapansin. Ibig sabihin, gaya ng sinasabi mo, lahat ng mga taong lumahok, lahat sila ay naitala. Nang mawala ang banta at hindi tayo nakatingin ng 1 buwan habang ginagamit ng US ang kanilang puwersa, gumanti ang rehimen dahil alam nila ang address ng bawat isa. Inihanda sila ng China. Ibig sabihin, may ideological na ugnayan. Sa tingin ko, itama mo ako kung mali, may ganitong ugnayan din sa Venezuela. Oo. Kaya si Maduro ay napakalapit sa Rusya, Tsina, Iran at Hilagang Korea. Mahalaga para sa Amerika na mapatalsik si Maduro. Sa ngayon, paano nga ba nagawa ng China at Venezuela? Ibig kong sabihin, talagang sa buong mundo ito. Paano nila ito inayos? Katulad ng Rusya at ni Castro. Tumingin ang isang bansa sa mapa. May isang maganda eksena mula sa The Diplomat
kung saan ipinakita ng vice-presidente sa ikalawang season sa Ambassador. Parang dito ako nakatira sa mapa ng mundo. Lagi nagpapalitrato si Netanyahu na may mapa ng mundo sa likod na parang sinasabi niyang doon siya nakatira at nakasentro siya sa gitnang silangan. Sa tingin ko, may mapa ng mundo sa likod natin ngayon. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang kahulugan ng heograpiya, ang kahalagahan ng heograpiya, ang ibig sabihin nito at kung paano ito nakakaapekto. May mga ari-ariya ng Hezbollah sa Timog Amerika na mahirap maintindihan. Pag-usapan natin ang tungkol sa shadow. Pasensya na, alam kong wala ito sa paksa. Pero pag-usapan natin yung mga shadow flights na pabalik-balik mula Venezuela para labhan tapos papuntang China. Tama ba? Kaya hindi ko alam ang mga detalye tungkol dyan. Ayokong pagtalunan ang mga bagay na hindi ko alam ang eksaktong detalye. Pero sa madaling salita, pinipigilan ng mga sanksyon ng Amerika ang Iran na mag-export ng direkta papuntang China. Nangganganib ang insurance, barko at iba pa. Kaya kailangan mong labhan ng langis, magpalit ng barko sa gitna ng dagat. Maraming tao. Lagyan ng label ang mga barko at. Maraming paraan para gawin yon. Hindi ako pamilyar sa detalye kaya ayoko makipagtalo. Sa huli, kailangan nilang maghanap ng paraan para ma-export ang langis at nagawa nila ito kasama ang Venezuela. Hindi lang pag-export sa pamamagitan ng Venezuela, kundi pati mismong Venezuela kahit may sanksyon, nag-e-export ng langis sa Rusya at China. Muli, ang mga bagay na ito ay paraan para malampasan ang mga sanksyon. Sinusundan mo sila at ito ay kahinaan. Mas mura kapag may sanksyon. Kailangang magbigay ng 30% risk discount sa langis, gaya sa Rusya. Dahil sa mga sanksyon, nakakabili talaga ang China ng murang gas at langis. Kaya ang batas ng hindi inaasahang epekto sa magulong mundong tulad ng geopolitics ay talagang komplikado. Ang totoong magiging resulta sa pagitan ng Amerika at China ay kung paano matatapos ang digmaang ito. At kung maaari kong ilahad ang tatlong posibleng senaryo dito, bukod pa sa optimistiko, oo, tulad ng pagdating ni Ghazafa Laviz at paglapag at pagsakop sa bansa, na sa tingin ko ay Ang anak ng. anak ng siya. Sa tingin ko, iyon ang pinaka-imposibleng mangyari. Bakit naman? Dahil malakas pa rin ang rehimen, sila pa rin ang may kontrol. Hindi mo madaling mapatalsik ang rehimen kung wala kang mga sundalo sa lupa sa iba't ibang paraan. Wala ng oras ang Amerika para maghintay. Kaya dahil sa isyu ng oras dito, ang isang senaryo ay ang Midnight Hammers. Endgame. Ibig sabihin, sasabihin ni Trump na tapos na ang rehimen. Sinira natin lahat ng eroplano at kagamitan nila. May kasunduan tayong hindi niyo bubuksan ang kipot ng Hormuz at mahina ang Iran. Hindi na iligtas ang mga tao. Mananatili pa rin ang problemang pang-ekonomiya at mga sanksyon. Patuloy pa rin papasok ang pera at gas sa China. Patuloy papasok ang gas sa China, pero ipinakita ng Amerika ang kapangyarihan nila. Napatunayan pa rin ng Amerika ang katatagan ng langis at ekonomiya sa mundo nang hindi gaanong nalulugi, nawasak ang misail at halos nawasak ang kakayahan ng rehimen ng Iran na magbanta sa gitnang silangan. Nakuha nila ang katatagan sa gitnang silangan dahil nais ng China ng kaguluhan doon. Napag-usapan natin ito tungkol sa Syria at ganon din sa Iran. Layunin ni Trump na magkaroon ng katatagan sa isang mahinang Iran sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng ekstremista o palitan ito ng hindi kasing ekstremista ngunit hindi rin malayang demokratikong liberal na pamahalaan. Isa pa ring ibang uri ng rehimen ito. Ang ikatlong opsyon ay kaguluhan. Sa tingin ko ang kaguluhan ang pinakamasamang senaryo para sa Amerika. Humihina talaga ito, kaya naniniwala akong mananatili pa rin ang rehimeng ito pero magiging mahina habang lumalakas ang mga protesta sa Iran. Pero abutin pa siguro ng 2 o 3 taon bago tuluyang humina ang rehimeng ito sa paraang maaring mapabagsak ito ng mga protesta. Sinimulan niya ang proseso para pabagsakin ang rehimeng ito pero hindi ito mangyayari sa loob ng 3 o 4 na linggo. At hindi kayang bayaran ng Amerika ang halaga ng pagpapatuloy ng digmaan ng 3 o 4 na linggo pa lampas ng Marso. Siguradong hindi, lalo na sa presyo ng langis. Ang bawat dolyar ng pondo para sa depensa na ginagastos ng US sa gitnang silangan, maging sa kipot ng Hormuz o sa pagharap sa Red Sea at international na pagbabarko, ay dolyar na hindi mapupunta sa kampanya sa Pasipiko.
Tama ba? Hindi ito napupunta sa China at Taiwan. Tama bang sabihin ito? Isa sa mga argumento ay layunin ng China na gamitin ang mga proxy para ilihis ang atensyon ng US. Ituon ito sa gitnang silangan at ubusin ang resources para hindi makaharap ng US ang digmaan. Ang sagot ay o at hindi. Kaya ba talagang harapin ng US ang dalawang digmaan sa magkaibang harapan? Kaya, sa dalawang harapang digmaan, ang sagot ay hindi. Ang tanong ay, kaya ba ng Amerika ang isang digmaan sa isang harapan? Sige, iyan ang totoong tanong. Malaki ang hukbong Amerikano at pondo. Pero kaya ba nila magpatuloy sa dami ng paggawa ng barko? Industriya ito. Industriya ang digmaan, ngunit wala na nito ang Amerika. Kaya oras ang pangunahing binibili ng Amerika sa operasyong ito. Panahon na magtayo ng mga pabrika para gumawa ng bomba, triplehin o gawing 4 na beses ang kapasidad sa paggawa ng barko, bala, eroplano at iba pang kailangan ng Amerika bilang paghahanda laban sa China. Layunin ng Amerika at ni Trump na bumili ng oras. At sa tingin ko, mura itong paraan niya yon. Ibig sabihin, bawat dolyar na ini-invest sa operasyon sa gitnang silangan na yon ay nagpapaliban sa giyera laban sa China ng 5 taon, 10 taon, walang nakakaalam ng eksakto. Sa tingin ko, pinapakita nitong may lakas ang Amerika at hindi ito maghihintay na sakupin ng China ang Hapon o Taiwan. Muling magpapalakas ang Hapon at babalik ang mundo sa panahon kung saan ang dominasyon ng Amerika ay muling magbabalik para pigilan ang mga digmaan. Tandaan, ang pinakamahalagang pumipigil sa digmaan ay malakas na militar. Tama. At isang kapani-paniwalang militar. Banta ng militar na may kredibilidad na taglay mo. May kakayahan kang lumaban. Ang dahilan at magandang halimbawa ang ikalawang digmaang pandigdig ay hindi lang iyon. Ang nagbigay daan kay Hitler na subukang sakupin at magtagumpay sa Europa ay ang kahinaan ng Europa. Akala niya hindi gagawa ng paunang pag-atake ang Amerika o Europa sa Alemanya dahil luma at kulang sa investment ang kanilang militar at hindi sila tutugon. At kung magtatayo ka ng militar, maaari kang magsagawa ng mabilis na blitzkrieg laban sa Europa at samantalahin ang panahon habang ang hukbo nila ay nagbubuo pa lang para sa digmaan, samantalang ikaw ay handa na. Napakahalaga ng isyong yon sa timing. At kung titingnan mo ang China ngayon, nagtayo na ng hukbo ang China. Ang Amerika ay kaduda-duda, mababa ang industriya. Ang Europa ay walang industriya ng militar. Ang Hapon ay walang industriya ng militar. At lahat ng yan ay nagbabago na ngayon. Kaya ang pagbili ng oras ay estratehiko dito. At ang operasyon sa Iran, una, binabasag ang Axis, inaalis ang isa sa laro. Inalis ng Rusya ang sarili nito sa eksena dahil sa patuloy na digmaan sa Ukraine nitong 4 o 5 taon. Pangalawa, inihanda nito ang militar. Binibigyang diin nito ang halaga ng hukbong sandatahan, pagkatuto sa aral, muling pagbubuo ng hukbo at pagpapakita sa China ng kahandaang gumamit ng lakas militar. Kaya lahat ng iyon, oo, pinapahina at binabawasan nito ang dami ng mga bala na mayroon ka para sa China. Pero nagbibibigay ito ng oras para makabuo ng mas mahalaga at estratehikong industriya. Bigyan mo ako ng tansya sa panahon. Gaano katagal, based sa nakikita natin ngayon sa US, ang tinataya mo? At naiintindihan ko na wala pa tayong lahat ng datos at numero. Mga hanggang sa maabot ng US, ang antas na malinaw na kailangan nito para harapin ang China o isang hayagang digmaan. Pinag-uusapan ba natin ay ilang taon pa? Ibig sabihin, lalampas ba ito sa termino ni Trump? Yun talaga ang tanong ko. Sino ang kasunod ni Trump? Alam ko namang, sino ang pwedeng sumunod? Sandali, kukunin ko lang bolang kristal ko. Hindi. Pero kung titingnan natin ang ilang ideya ng Republican Party, Amiada, sa tingin ko, mahalagang tanong ito. Binago talaga ni Pangulong Trump ang mga pamantayan sa buong mundo. Hindi ko alam kung may nag-isip ng ganito noon. Siguro nung unang termino niya. Hindi rin ako sigurado. Pero tsak na hindi si Obama dahil kabaligtaran ang nangyari. Akala ng mundo, hindi nakapanipaniwala ang banta ng militar ng Amerika. Kung hindi si Donald Trump, sino sa partido ang pwedeng magpatuloy ng doktrinang ito? Una sa lahat, meron kang isa ngayon na kalihim ng Estado, si Marco Rubio. Tiyak na mahalagang bahagi siya ng doktrinang ito. Kung wala siya, siguro hindi kasama ang Venezuela sa plano. Sa tingin ko, sa ilang paraan, siya ay pinahusay na bersyon ng mga neocon noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000. Totoo yan. Ginagawa niya ito sa mas sopistikadong paraan. Hindi inuulit ang pagkakamali ng mga neocon pero nakita niyang mahalaga ang isang Amerikano.
Hegemonya. Iyan ang isa. Pero sa politika, kapag gumamit ka ng puwersa sa isang paraan, palaging may puwersang kumokontra sa iyo. Sa tingin ko, ang tagumpay ni Trump, ang MAGA na kilusan, ay ginising ang woke na kanan na maaring magbanta sa tagumpay ng Republican sa 2028. Sa tingin ko, mahirap suriin ang politika mismo, pero pwede mong talakayin ang mundo ng mga ideya. Kaya ang Democratic Party sa Amerika ay may problema. Sobrang grabe at woke na ito. At sa sistemang pampolitika ng Amerika, sinusubukan mong pumunta sa gitna at may problema ang mga demokratiko na lumapit sa gitna. Sa Partido Republikano, si Trump na dating nasa gilid ay lumapit sa gitna. Ngayon, isa na siyang pangulong nasa gitna na naunawaan ang lahat ng kapalit. Siya ay totoong tao, kaya pati kaliwa handang bumoto kay Trump na yon. Makikita at mapapatunayan yan sa eleksyon ng 2024. At ang tanong ngayon, sino ang magiging pangulong nasa gitna para sa Amerika? Nakadepende ito kay Ubuto Mindo, pero sa tingin ko, hindi si J.D. Vance ang sagot. Si J.D. Vance ay may suporta sa mga nasa laylayan ng Partido Republikano, yung maingay na bahagi ng Partido Republikano. Pero sa tingin ko, ang tunay na suporta para manalo sa eleksyon, si Marco Rubio ang may lamang. Sa tingin ko, si Marco Rubio ang magiging nominado sa eleksyon 2028. Ngayon, tumataas ang mga survey, pero para sa akin, walang ibig sabihin ang mga ito. Dapat alamin ng mga tao ang kanilang tsansang manalo. Si Gavin Newsom sa Demokratiko ay nagsisimula ng lumapit sa gitna at naiintindihan niya ito. Pero ang pagiging radical ng dulong kaliwa sa Partido Demokratiko ay mahirap pamunuan sa isang moderadong paraan. Ang tanong ay, lalabanan ba ng woke na kanan ang mga moderadong Republikano o papayag ba silang tanggapin ang sentralisadong estratehiya? Iyan ang malaking pagkakaiba ng Demokratiko at Republikano sa Amerika. Ang sentrong Republikano ay lumalaban sa mga matatapang na tao na tumutulig sa woke na kanan sa Amerika at ibinabalik sila sa dapat nilang kalagyan. Hindi malakas si Tucker Carlson. Makikita mo kagabi si Ted Cruz na direktang ina-attack si Tucker Carlson. Makikita mo rin ang mga komentarista tulad din na Ben Shapiro at Mark Levin at marami pang iba na direktang ina-attack si Tucker Carlson. Pati si J.D. Vance, dating kaibigan ni Tucker Carlson, ay tahimik na ngayon. Alam ang presyong politikal na haharapin niya. Ang anak ni Tucker, ang press secretary niya. Kung titignan ng mapa, maaga pa at mahirap mag-analyze dahil walang kristal na bola. Kung titignan mo ito sa political trends, ideya at balanse ng kapangyarihan, maliban na lang kung magkamali si Trump na magdulot ng krisis pinansyal o hindi ganong magtagumpay. Okay naman siya at ginagawa ang mga dambuhala at estratehikong bagay na di pa makikita ang resulta sa termino niya. Sa tingin ko, mataas ang posibilidad na si Marco Rubio ang mamumuno sa susunod na administrasyon ayon sa pananaw ko at ipagpapatuloy niya ang doktrina ni Trump. Gusto ko nang tapusin. Amiya, naging kapanapanabik ang usapan. May huli akong tanong sa'yo. Kadalasan, nakatuon tayo sa interes ng Estados Unidos sa digmaan, pero may sariling interes din ang Israel. Tinutulungan natin ang Estados Unidos bilang tunay na kaalyado at katuwang. Anong pananaw ng Israel tungkol sa China? Ibig kong sabihin, kalimutan muna ang Estados Unidos. Paano ito nakakaapekto sa atin? Paano tayo naaapektuhan nito? Ibig ko sabihin may daungan tayo sa Israel. Alam mo na, isa sa pinakamalalaking daungan natin sa Israel ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga Chino. Bigyan mo kami ng kaunting paliwanag tungkol dito. Kaya isang kwento na magpapakita ng kakulangan ng kaalaman ng mga Israeli tungkol sa banta ng China ay noong bumili ang hukbong sandatahan ng Israel para sa kanilang mga koronel ng sasakyang Chino. Ngayon, kung sasabihin mo sa isang Amerikano na bumili ng sasakyang Chino, para mo nang pinapasok ang isang espiya sa loob ng bahay mo. Binili ng mga opisyal militar, tapos pinatigil ang kasunduan at ibinenta pabalik. Ngayon, bawal nang pumasok sa mga kampo ng militar ang mga sasakyang may kaugnayan sa pamahalaang Chino. Ito ang iyong pribadong sasakyan na ginagamit din ng mga reserbang sundalo namin. Pwede mong gawin yan, may kamera ka at mga Chino. Walang kamalay-malay ang mga Israeli dito.
Nagkaroon ako ng working group noon kasama ang mga Amerikano at Israeli tungkol sa China. Ang mga Israeli, matatalino at may alam, parang ayos lang sa kanila ang China. Nung nanalo si Netanyahu sa eleksyon noong 2022, naghintay siya ng imbitasyon mula kay Biden papuntang White House, pero hindi ito dumating. Siguro nakalimutan yun ni Biden. Sa tingin ko, ayaw talaga niya itong imbitahan. Tapos, nag-isip si Netanyahu kung ano ang gagawin niya. At inanunsyo ni Xi Jinping na pupunta si Netanyahu sa China pagkalipas ng 1 buwan mula ngayon. Matapos ng 24 na oras, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa White House. At mahalaga ito dahil may kaugnayan ito sa naunang pag-uusap. Tama ang estratehiyang America First. Kailangan munang alagaan ng Amerika ang sarili nito at ang tagumpay nito, tagumpay sa ekonomiya at seguridad nito. Lubos akong sumasang-ayon dyan. Pero ibig sabihin, Israel muna rin. Hindi maaring umasa ang Israel sa Amerika na maaring ipagkanulo ang Israel. Ibig sabihin, kung maalala natin ang bigmaan na hindi pinadalhan ni Biden ng tropa, sinusubukan niyang pilitin ang Israel na sumuko at itigil ang bigmaan sa lahat ng paraan. Sa pagtigil at hindi pagbibigay ng regalo o pagbenta ng bala, gamit ang estratehiyang pangmatagalan sa supply chain. Kailangang mag-diversify ang Israel. Ang pag-diversify ay nangangahulugang pagtatayo ng ugnayan sa China. Kung gusto ng Amerika na layuan ng Israel ang China, huwag magbenta ng daungan sa mga Chino at iwasan ang negosyo sa kanila, dapat maging mas mapagkakatiwalaan sila sa relasyon nila sa Israel. Sinasabi ko yan dahil laging may kapalit. Makikita mo ang relasyon ng Israel, sabihin na natin, sa Rusya. Maganda pa rin ang ugnayan natin sa Rusya kahit may digmaan ito sa Ukraine na malinaw namang Rusya ang nambubuli sa usaping moralidad. Ang masama ay ang panig ng Rusya at ang mabubuti ay ang mga Ukrainian. Pero hindi tayo maaaring umasa lang sa isang taga-suporta, ang Amerika. Kailangan nating mag-diversify. India. At yan ang dahilan kung bakit ang pagbisita ni Modi noong nakarang linggo o 2 linggo na nakalipas sa Israel ay estratehiko. Kung gusto mo makita ang opsyon ng Israel, ito ay pantatatag ng matibay na relasyon sa India at pagpapanatili ng ugnayan sa China. Kung mawala ang China sa atin, kailangan nating maghanap ng ibang solusyon. Oo, hindi lubos mulat ang mga Israeli sa banta ng China. Tinitingnan nila ito bilang oportunidad sa ekonomiya, hindi bilang kompetisyon. Kung di mapagkakatiwalaan ng Amerika, kailangan nating maghanap ng iba, kaya ang Amerikano. Labanan sa China ay talagang blind spot para sa mga Amerikano tungkol sa Israel. Amiyag, gusto kong sabihin na itinaas mo ang usapan sa antas na bihira kong marinig may malalim na pagsusuri at estratehiya sa nangyayari dito. Nasa Piers Morgan ako nitong linggo at sa iba pang channel. Lagi ang tanong, Israel, bakit sinusuportahan ng Estados Unidos ang digmaang ito? Sa tingin ko, binigyan mo lang talaga ito ng konteksto. At marahil ay mabigat ito para sa karaniwang tao na tanggapin. Pero kung mukhang pato at tunog pato, malamang pato nga ito. Sa tingin ko, ang totoong ginawa mo ngayon ay tinanggal mo talaga ang takip sa malaking issue. Na karamihan dito ay nag-uugat sa China. Sa tingin ko, napakagandang episode ito. Hinihikayat ko ang lahat na magpadala ng tanong at komento. Pipili kami at sasagutin ng ilan na yung linggo. Salamat sa iyong karunungan at pananaw. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin, Amyad.